Si JD is isang taga Panamo, kapangasawa lang sa sa Kabuntakas. Lumaki ako doon sa Panamo, sa Siitlik Poblacion. Anong buhay naman sa Panamaw? Kumpara ngayon dito sa nasa taas ka ng bundok dito ngayon, di ba? Sa Kabuntakas. Sa Panamaw, anong buhay mo naman doon noon? Bata ka pa. Kupras lang, sir. Kupras talaga. Sa mga nanay ko magkupras. Ang karamihan ba dito sa Sulu, kupras talaga yung pinagkakakitaan? Oo, sir. Yung ano, at pangingisda, siyempre. Sa bukid ko kami, kupras, baka, sa sandre. Yan yung isa na pinagkakakitaan ng mga paggamit sa paggamit. So yung magulang mo, anong pinagkakakitaan noon? Yun lang, sir. Kupras. Kupras. Yung tatay ko namatay na, sir. So, nung bata ka, may abusayap ba sa inyo o wala masyado? Dito lang sa Dumadaan Patiko? lang, sir, sa amin. Dumadaan lang? Oo, dumadaan ng mga abusayap dati. So, ano naman ng ano mo noon na dumadaan sila? Anong kwan mo noon na sino tong mga tao na to? Kasi may MN dati nung una, pero yung abusayap kasi mula 1994, ano na sila? Bata pa ako nun, sir. Hindi mo pa maalala? Hindi ko talaga maalala. So, ibig sabihin, kahit pa paano, hindi mo nadaanan yung gulo talaga ng abusayap sa Panamaw? Hindi, sir. Pero yung mga sa amin, sir, sa Panamaw, karido lang. Yung marami din sa Rido ang karido lang. Ikwento mo nga anong rido? Ano ba rido sa Tausug? At sa anong nangyayari pag rido? Yung magpatayad. Ano? Sige, ikwento mo nga yung paano ang rido. Kunyari dalawang pamilya magrido, ano mangyari? Kung hindi ka naman miyembro ng pamilya na yon, ng pamilya nagre-rido, hindi ka naman delikado, di ba? Oo, hindi, sir. Pero pag may pamilya ka, may karido, sir, damay ka nun. Naranasan mo ba na yung pamilya nyo may karido? Oo, sir. Ganon. Oo, sir. Ano ang feeling ng ganon? Yung tipong may karido ka na kabilang pamilya. Ano ba yun? Gaano ka ka-alerto dapat pag ganon mangyari? Bakit nagkaredo yung pamilya nyo at yung kabilang pamilya ng karedo nyo? Kahit kunting kwan lang, sir. Mga lugar, makuha ng ibang pamilya, mga kupras, kunin ng ibang pamilya, sir. Yun, magkarido sila yun. Karido na yun? Oo. At saka mga babae. Anong sample? Ano yung sabihin ng babae? Yung asawahin mo yung babae na hindi pumapayag yung magulang, sir. Ganun ba sa kultura ng Tausug? Oo, sir. I-explain mo nga yan na ibig sabihin pala bawal magtanan dito. Di ba may di ba? Mayroon din, sir. Pero sa barangay, dapat sa barangay ka muna magtanan, hindi sa bahay niyo. Kasi pag sa bahay ka magtanan, dalhin mo sa bahay mo. Puntahan ka ng mga pamilya ng babae. Pero kung sa barangay, dalhin mo siya, hindi sila makakuan. Kasi may rules ng barangay. Na hindi pwedeng umatake doon sa Hindi barangay. umatake sa barangay. Pero kailangan aprobado ng pamilya yung kung mag-asawa kayo, ganun. Oo, sir. So maraming rido na nangyayari doon. Oo. Yung tinatanan, ganun-ganon. Oo. Ano pa yung mga ibang rason na rido? Mga magnakaw, yung nakawin yung mga baka ng ibang pamilya. Ano na yon kagad? Oo. Ano naman yung lupa? Lupa. Pasok ng tanim sa mga isang sunod lang sa kanya daw. Oo. Ano, Yeah. paano? Kung sakali na magtanim ka ng kupras hindi sa lupa mo, yun, karido din niya. Hindi sa lupa mo. Magtanim ng kupras. Magtanim ng nyog. Oo, mga niyog. Sabi ng isa sa kanya. Sabi ng isa sa Ayun na. Yun na yun. Yun na. Pero kung patayan, sigurado rido yun. Kung may namatay, Oo, sir. sigurado rido yun.
Murahin mo lang sir. Yung magana na gagawin mo sir. Magkakaroon mo ng click. Kunyari, murahin mo yung kabilang pamilya, rido na yan kung ano, maari. Naman yung stress mo. May yun sir. Hmm. Ingat ka na dun. Pag hindi yung maayos ng mga kwan, ng mga barangay, Ano na yun? aray doon. Yeah. Kumbaga, ano lang yun, lalala yung rido Oo. na yun. Oo. Nakita ka sa tayo naman. Paano mabuhay sa ganun na, kuwan ba, na kultura na tuloy-tuloy? Kasi dito, iba ba dito? Sa Patikol, ganun din dito o iba? Dati sir, yung mga kwento-kwento nila sa amin. Ganun din dito. Oo. Pero pagpunta ko dito, wala nang karido. Abusayap na at saka kwan yung nagka-gira dyan. Kasi ang rido, iba rin, di ba? Iba. Yung iba oh. Bakit na iba? Katulad, ikaw naranasan mo ng abusayap, naranasan mo na, napalaban ka na nga di ba? Pero ano yung ano ng rido? Ano yung Kasi Anong yung kaibahan ng rido? barangay sir, kaya mahirap yung karido. Kasi kung magka-barangay kayo mag-rido, kahit magkupras ka, anong gawin mo, hindi mo yung magawa kasi nag-a-alert ka palagi. hindi ka o nga no, nasa kopras ka, hindi ka Oo. makapunta sa kopras mo. Hindi. Yun pala yun. Tapos pamilya mo hindi makapag-aaral, hindi makapunta kung saan-saan. Kasi kahit saan lang, pwede Pwede yun. kang saktan. Oh. Kahit mga second cousin na yun. Kahit second cousin, Oo, kasama kahit yun. second cousin kasama yun. Basta ka mag-anak mo. Ganun ba? Damay, pati second Damay. cousin. Laki nun. Hindi Angkan-angkan yan. hindi katulad ng abusayap at saka sundalo. Yung kwan lang, abusayap lang. Abusayap lang. Yung mga anak nga, nanay niya, hindi pwede yun. Ganun ba yun? Pag napatay nyo yung abusayap, hindi kasama yung angkan-angkan niya, hindi. Hindi, sir. Kasi ano yun, talagang, kasama nyo naman yung sundalo na pumatay. O, sir. Pero na-encounter ka dito. Ikwento mo naman yung encounter mo. So, ibang, mas simple ba to sa'yo yung encounter kaysa yung rido? O, sir. Ganun ba? Ganun ba? Mas simple. Si away lang to. Kasi yung redo namin, sir, dyan, saglit lang. Hindi yung nagtagal. Kasi yung abusayap, konti lang. Tapos marami kami, isang batalyon yun, operation. Okay yan. Sir Kaido, yung batalyon commander dati. So, pinatikim ka lang talaga pala yun na parang, Tapos yung kuwan namin, company namin, 13 company. Ang kasama nyo? Oo. Hindi ka kinabahan. Maliit na encounter lang. Kinabahan, sir. Ganun ba? Sige, ikwento mo muna. Ikwento mo nga mula simula. Hindi kabahan, sir. Bakit? Ikwento mo nga mula simula hanggang matapos yung encounter nyo na yun. Kasi sir, kaya ako kinabahan kasi yung mga abusayap magpaputok. Parang ulan. Kaya Ganon. natatakot ako sa mga ganon kasi naranasan namin dyan sa Igasan yung encounter nila dyan. Yung lipat pa kami. Pinaulanan sila ng bala. 2-3. Yung marami pa sila. Kaya yung mga tropa, 13 company, mga batalyon, marami silang namatay dyan. Kaya sabi ko, katulad na to ng Igasan. Andiyan ka ba nagsimula sa Igasan? Yung dati kami dyan, sir. Nagbakwit sa Kanagi. Malapit man yun sa Igasan. Hindi ka pa, bipat ka pa lang Oo, noon. bipat ka. Pero civilian ka, kasi Igasan ang lapit talaga sa daan. Kaya ang nagawa ko doon sa encounter namin, dumapa lang ako. Magantay lang ako ng kuman ng CO namin. Okay naman. Oo. Pero kinabahan ka rin. Kinabahan, sir. Bakit talagang, talaga? Marami-raming... Kahit kinabahan ako, sir, lumalaban pa rin ako. Pero malayo yung kalaban. Malapit lang, sir. Mga 15 meters yata yun. Malapit yun. Malapit yun. Nagkakakitaan na kayo noon. Kaya kahit yung opisyal namin, yung leading, nagpaputok na yan, hindi na makakuha ng radyo. Hindi na makatawag sa lapit na kalaban. Kasi kalapit ng kalaban.
Kaya pala kinabahan ka rin Oo. konti. Ganun kalapit, ano na Oo. yun, medyo kung maitak yun, kaya kang takbuhin at tagain na, Oo, di ba? kaya nang tagain. Tapos yung mga abosayap, sanay sila sa kwan. Sa taga. Mm, mm. Oo. Tanay talaga. Mm. Pero pagkatapos nun, Pag tingin ko sir sa kasama namin na ako hindi ako makapagpaputok kasi yung kasama ko nasa unahan. mm, Tapos yung kalaban, nasa unahan namin din. kitang-kita mo. Oo, kitang-kita. Hindi ako makapagpaputok. Tapos yung CO namin, hindi pa nakapagkuman. Mm. Nag-circum na ako, sir. Nag-maneuver na ako kahit walang kuman. Kasi hindi ako makaputok. Ganun ba? Oo, nag-maneuver ako kahit akong isa. Mm. Sabi ko, barilin ko doon sa kabila para tulungan ko yung kasama ko. Oh, okay. Oo. Kahit gaano kaba ko, sir. Talagang, bakit mo ginawa yun? Dahil walang command, kaya alam mong yun yung tama, ganon. Kasi sir, yung kasama ko, naawa na ako sa kanila. Dahil, Kasi malapit sila. Tapos kung hindi ko pa barilin doon sa kabila, sir, hindi sila makaalis din doon sa kwan. up and down, nasa kill zone sila. Oo. Kaya talagang bayani ka ng mga tropa na yon, mga 13th SF na yon na ano, ikaw gumanon. Yes, sir. So nung mag-isa ka doon, kitang-kita mo na. Kitang-kita, sir. Nakabaril ka ba? Oo, sir. Anong Doon naramdaman mo sa una mong nabaril bilang kapgo? Kapgo ka na noon, di ba? Oo, kapwa na, sir. Anong naramdaman mo? Parang na bawasan yung kaba ko, sir. Magpaputok ako. Magpaputok ka. Oo. Ay kung nung nakatama ka, mas lalo na. Mas lalo na pag nakita. Makita mong tumumba yung binira mo. Hindi, sir. Hindi mo nakita. Hindi. Pero alam mo naman na natamaan mo. Hindi, sir. Hindi rin sigurado. Hindi sigurado. Pero may naundid yun sa Abu Sayyaf, sir. Mm. Ikaw bilang ganon na kapgo sa panahon na yon. 'Di ba ano 'yun eh? Kasama mo Special Forces eh, Yes, sir. na malaking karangalan bilang makasama sumabay sa Special Forces, 'di ba? Yes, sir. Bakit? Bakit karangalan mo na kasabay ko Special Forces dito? Ano yung karangalan ko? No? Yung kuan mo ba? Pagkata. Na ano mo ba na bakit? Oo. Mm. Pag ano yan, pag malaki ko yan sila, sir. Sa mga pamilya namin, sa barangay namin, o sa mga ibang lugar na special forces ang nasamahan namin. Kahit mga kapgo kami, sir, naglalagay kami ng mga kanyan, mga pagbigay nila sa amin, mga airborne. Pagbansag namin yung kwan. Yung Malaking bagay ba yun sa inyo na kasama nyo yung mga Special Forces? Yes, sir. Kasi pag hindi, sir, dumating dito yung special forces, gulo yung lugar namin, sir. Hindi, patapos naman na nun, di ba? Patapos na nun o hindi pa? Hindi pa, sir. Sige nga, ikwento mo nga yung mga unang pagpasok ng Special Forces sa inyo. Ikwento mo nga yung anong nangyari nagdahan-dahan doon sa... Dati, sir, andyan pa kami sa Bakwit, sir, sa Kanagi. Nag-recruit sila sa amin na BIPAT. BIPAT. Para yung Abu Sayyaf, sir, hindi maglapit sa amin yung mga supporter. Hindi sila basta-basta magbigay sa mga Abu Sayyaf. Pero parang hindi pa sapat sa mga special forces yun, sir, yung BIPAT. Sabi sa barangay namin, magpa-kapgo kayo. Nag-recruit na naman sila ng kapgo. Kaya kami nag-kapgo, sir. Kasi yung Abu Sayyaf, sir, bumababa yan sa amin. Hindi sila matakot pag walang baril dyan. Kasi yung BIPAT dati, sir, ano lang, batuta lang. Wala talaga. Walang baril. Wala yan sa Abu Sayyaf. Wala. Kaya sila nagharang sila sa mga pulis dyan sa baba. Tapos sabi ng barangay captain, parang
parang hindi maniwala yung kamba. Hindi basta-basta maniwala yung mga tropa pag walang kapgo. Mm, Kaya sabi ko, sige, kung yan ang ikabubuti sa ating lugar, sa ating barangay, kapgo kami. 10 kami nagkapgo, sir. kayong unang nagkapgo. Oo, doon sa barangay namin. Kasi talagang mabigat-bigat din na desisyon yung maging kapgo dahil alam nyong O sir, mortal na kalaban yung Abu Sayyaf niyan. o sir. Tapos yung mga hanap buhay namin sa Kwampa, sa bukid, sa lugar nila. Mm. Kaya hindi kami basta-basta magbipat, magkapgo. Pero wala na kaming magawa, sir. Kasi barangay namin ang iniipit na ng military. Mm. Dapat may kapgo, may bipat. May ano diyan, may barangay captain diyan na huli. Na? Nahuli ng pulis. Kasi wala siyang mga bipat, kapgo. Tapos inambus yung mga pulis diyan sa barangay. Yun na. Oh, Pinaghinalaan siya. pinaglaan siya na kasabot niya yung mga Abu Sayyaf. So ang kapgo pala sa inyo sa ganong, kasi dayo ka dyan, nakapag-asawa ka lang dyan, pero alam mo gaano kagulo yung Opo, sir. kabuntakas, di ba? O, sir. Pero naiya man ako sa kanila kasi dayo man ako dyan. Kaya kailangan Oo, kang kailangan akong magkapgo. kailangan kang magkapgo para Oo. mapatunayan mo rin na Tumutulong sa kanila, sir. Bakit sa inyong mga tausog napaka-importante na yung kwan nyo na hiya, yung ayaw nyong mapahiya, yung parang bakit sa inyo? Yun lang, sir, ang kwan sa amin. Yun lang ang tradisyon ng Tausug, sir. Na hindi ka pwede mapahiya. Hindi, kung pwede, hindi talaga mapahiya. Hindi baling mamatay. Oo. Yung mga iba, sir, ganun. Hindi bali mamatay sila. Basta hindi Wag lang mapahiya. Pero hindi lahat ng Tausug, sir. Mm. Hindi lahat ng Tausug. Pero ikaw ngayon bilang yan nga, nakapag-asawa sa Kabuntakas, ang motivation mo na mag-kapgo dahil ayaw mong pahiya o anong motivation, ano ngayon yung rason mo na nag-kapgo ka? Nagkapgo ko, sir, tumulong sa aming barangay Mm. para hindi mapaginalaan ng military. Tapos mapaunlad yung barangay. Tapos yung nasa isip ko, sir, paano ma-peaceful yung lugar namin, yung Abu Sayyaf maglayo sa amin, saka yung mga supporter, hindi sila makasupport sa Abu Sayyaf. Paano bang support ng mga tao sa Abu Sayyaf? Diyan, yan, example natin yung Kabuntakas. Yung magbigay sila ng mga pagkain, sir. Mm. Kasi ang strategy ng SF, sir, yan ang focus nila. Na walang magbigay. Walang magbigay, supporter muna. Mm. Bilib na bilib ako sa mga special forces. Kasi kung walang magbigay, walang pagkain. Walang pagkain. Mm. Tapos, magpwesto yan sila sa mga bahay ng alam nila na may kamag-anak na Abu Sayyaf. Para yung Abu Sayyaf hindi maglapit doon sa makakuha ng pagkain. Mm. Tapos, iano nila yan. Ano yun? Ipapaitaan nyo. Sabihan nila yung mga kamag-anak nila na Abu Sayyaf, huwag kayong maglapit dito. Or pasabihan nila na, inay, tay, pasurindilin mo na yung mga kamag-anak. Kaya yung mga Abu Sayyaf, sir, unti-unti sila nagsurindil. Hanggang ngayon na peaceful, wala nang Abu Sayyaf. Ganun ba? Oo. Talagang ganun na dahan-dahan pala talaga. Dahan-dahan. Pero kung walang kapgo dyan na detachment, malabong ano yan? Malabo, sir. Tulad ng mga tropa dati dito, sir. Yung mga ibang unit. Kasi yung ibang unit, sir, kaya nagkaiba sila ng isip at saka mga ibang tropa. Kasi yung ibang unit, sir, yung mga civilian magpunta dyan sa bukid, maghanap ng mga pagkain nila or hanap buhay nila dyan.
inaan nila yan, inahunting nila. Pagkamalan nila na Abu Sayyaf. Dali lang man yun sa ating mga tropa. Gawaan lang ng report na Abu Sayyaf yan. Tapos sir, kaya dumami yung Abu Sayyaf. Yung mga kamag-anak na namatay yun, maghiganti yun sir. Nagiganti talaga. Mag-Abu Sayyaf yun yung mga iba. Kaya dumami ang Abu Sayyaf. Ang strategy ng special forces sir, yung mga civilian, inaano nila, inalagaan nila yung mga civilian, tapos nakikisama sila sa mga civilian. Yun. Tapos yung mga alam nila na nanay ng Abu Sayyaf, palagi nila bibigyan, tapos puntahan, bisitahin yung araw-araw. Yun, malaking bagay ba yun? Oh, malaking bagay yun sir. Yan ang nakatulong sa dito sa Patikol at sa buong Solo sir. Ganun ba? Oo. Yung paglapit ng special forces na tutukan yung pamilya, ganyan, na tulungan kung pwede, ganun yung naging, masabi mo na Yes sir. malaking kwan yun? Oh, sir. Tapos maghingi sila ng mga support sa mga division or sa mga government, sa mayor, sa mga barangay. Tapos yung mga kapgo sir, hingian nila ng mga ng tulong sa mga mayor at saka sa barangay, sa governor. Yan ang strategy nila. Kaya nakapagbalik barangay sir. Dahil Dahil sa mga ginagawa ng mga special forces sir, na sinusolicit nila yung mga mayor para sa inyo, para suportahan kayo. Para suportahan. Kasi talagang noong nagbakwit kayo, wala rin. Wala. And sana nga ganun, di ba? Kasi ngayon, kapgo kayo, suportado naman kayo ng special forces at ibang army units. Yes, sir. Basta nandyan sila, sa tingin nyo, kumbaga, ganito na lang, panatag na ba yung loob nyo? Sa taas? Yes, sir. Feel nyo ba may kapayapaan na? Sa pier namin, sir, mayroon na. May kapayapaan na. Kasi yung mga tao, kahit magpunta sila kahit saan-saan. Na hindi magawa dati? Hindi magawa? Dati hindi, sir. Kasi dalawang kinakatakutan mo, Abu Sayyaf at saka sundalo. Noon, kayo ng mga sibilyan? Oo, yung mga sibilyan. Sundalo, baka mapaghinalaan kayo ng Abu Sayyaf? Oo, yun. Napakahirap pala ng gano'n na sitwasyon. Yung ipit ka talaga, no? Ipit. Kaya ang naging desisyon nyo na lang, magbakwit. Bakit sir? Pero wala naman kayo kabuhayan sa baba. Yun ang problema. Yun ang problema. Yun pala ang kapayapaan, yung iba rin, no? Iba yung, katulad mo nga, ilan anak mo? 3, sir. Nandun na kayo lahat sa Kabuntakas. Kumusta ang kabuhayan nyo na ngayon doon na mapayapa na? O, sir. Na na? Pwede ka na mag-abaka, mag-kupras, kung kuhan, mag-kape, mag-kuha ng mga kape, mag-uling. Wala ka nang katakutan, sir. Kahit hindi ka na magdala ng baril, itak lang. Wala. Dati, kahit ano pang dala mo, kung ikaw lang mag-isa, hindi ka... Delikado. Delikado yan. Kahit tropa, sir, kung isang team lang, hindi yan pag-gala-gala dyan sa... Kakainin ng buhay yan. Ganun ka, isang team lang talagang sa dami ng Abu Sayyaf, Sa dami ng Abu Sayyaf. Dapat mga 2 company ang mag-operate. Agad-agad, no? Ganun kalaki, no? Oo. Oo. Sana magtagal-tagal yung... Ikaw naman, ngayon, nakapgo ka. Gusto mo ba magtagal ng kapgo? Yes, sir. Habang pwede pa, hanggat pwede pa yung edad, sir. Sige, pasalamat tayo sa Special Forces. Yes. Anong masabi mo sa Special Forces? Maraming salamat sa Special Forces, sir.
Kasi kung hindi sila nagpunta dito or hindi kami nasamahan nila dyan nagbalik barangay, hindi talaga walang kabuhayan ng civilian ba. Malaking pasasalamat namin sa mga battalion commander or sa company 13 company at saka sa mga ibang company din sir at saka mga ibang unit. Nagsukol.